Minsan po lagi nakatulag yung ulo po. Minsan nga po minsan hindi po makatulog. O sa sakit ko ng ulo. Nangisay po. Bakit? Yung pag kinumbusyon po ulit, ano po yung matagal po na balik. Pag naiinitan at napapagod yun. Hindi pa talaga nakakabalik uli sa doktor? Wala po mag-intindi, wala po magsama. Maliit pa po ang kapatid kong bunso, ako na po nag-iintindi. Gano'ng katagal na nga? Wala siya? 5 years po, simula ma-aksidente po ang papa. Dahil po pagka-aksidente ng papa, nung inuwi po din, umalis na po mami. Salawin natin si Kuya Ronilo. Hello po. Narito na naman ako sa inyo. Dito na nga ako titira. Dadalawin ko si Kuya Ronilo. Narito kaya? Yan po yung Lian Bridge. Oh. Dito po sila malapit. Kaya pumupunta rito. Hindi ko alam yung lugar. Sinesearch ko lang yan. Lian Bridge. Tapos eto dito sa bandang kanan. Dito yung kanila. Nung nagdaan ng bagyong Christine, grabe daw yung naging baha dito. Sobrang dami nang naapektuhan dito sa lugar nila. Ayan, no? Ilog na yan. Yan po yung tulay, tapos ilog, umapaw. May mga area rito, lampas tao yung baka. Sana narito si Kuya Ronilo. Ganyan talaga si Kuya Benji. Pag alam ko na yung lugar, basta na lang ako nadating. Hindi na tayo nagpapasabi na tayo pupunta. Surprise! Ayan o, ilog na po yan. Tapos bumaha dito sa kanila. Sana lang narito si Kuya Ronilo. Yan! Ang bahay ni Kuya Ronilo. Kuya? Kuya Ronilo? Kuya Ronilo? Sana may tao. Kuya? Parang walang tao. Hanap tayo ng tao. Saan kaya sila? Saan kaya sila nandun? Ha? Baka tulog. Walang tao. Try natin tawagan. Akala ko wala ka. Asan si Kuya? Napila po yata. Saan? Pila po sa ano? Yung bayan po, plan page po. Napila sa Sa bigayan po. ayuda, ganon. Kailan pa? Kagayin na po po. Maaga pa. Si Desiree may pasok. Eh sa'yo ko na lang iiwan to. Baka mamaya kung anong oras pa bumalik. Pwede bang pumasok? Kala ko walang tao. Tawag ako ng tawag. Doon po sa ano, sa bigayan po, sa ayuda. Ayuda? Kailan pa umalis? Ngayon na pa po ano, mga alas 8 po yun. Anong oras na? Parang ano na, mag-alauna na. No? 12:42 po. Hindi walang tiyak kung anong oras makakauwi. Mahaba po yung ano, pila po doon. Ayuda na? Para pong kaya na yung ligarda po. Ah, okay. Eh si Desiree, Napasok po. yung isang mong kapatid, wala rin dito. Kasama po din. Ni, Yung papa po. Alalay po. okay. Yan. Ito yung sinasabi ko pag ako'y nabisit, surprise. Pero, ganyan po talaga ako, hindi ako, usually hindi naman talaga ako nagsasabi kapag ako'y darating, so this is the situation. So,
Kumusta kayo dito? Ayos lang po. Nakakaraos po din sa pang-araw-araw. May bigas pa kayo? Meron pa, hindi pa po nababawasan. Ay, yung dinala ko Opo, dati. dahil po nakakakuha po ang papa, di ba minsan po nangingi. Sa ayuda. May nagbibigay po sa ayuda yung kay Liganda. Ay, eto, pinabilhan uli ka ni Ma'am Angel. So, yan, meron uli kayo rito bigas. Tapos, eto uli. Ha? Yan, pinakay nyo. Ang baon na ano. Ni Desiree. Ikaw ba'y napasok din? Magbabaon ka din. Tapos, Nagdala po ako sa kapatid ko eh, kaganina. kay Desiree. Malapit ba rito school? Malampas na makaano po nito na din. Ay, ito yung pinabili ni Ma'am Angel. Ano? Gatas. Tapos, yan uli. Ito naman, puro canned goods na to. Ito, apple ha. Tapos, itong nasa bag, puro ano na yan. Puro canned goods na. Pinabigay ulit ni Ma'am Angel. Pasabi kay Kuya, mag-iingat ha sa paglabas-labas. Opo. Sobrang init. Nangisay nga po ang papa nung 2 beses po siya nangisay. Tapos wala pong tao, nasa labas po kami. Tapos ang kapit ko na Sumama na naman pakiramdam. nandito po siya. Nakita ko pa nakasabit. Di naging okay na po. Nakalma na po. Tapos tumaas po siya. Di na sa may karsada po. Nangisay naman po ulit. Napatama po ang mukha. Tapos pag akay po namin, napaano ho sa bote. Bumili, nga po nga, binili ng gamot siya ang papa. Madalas ba ang mangyari sa kanya yan? Opo, pag naiinitan po at napapagod. Lalo ngayon, sobrang init ng panahon. Uminom na po kami ng ano. Ito po kami ng papa dyan. Ito po. Tapos yung ano pa yung parang sa combustion po din. Hindi ko na po ang papa. Simula nung bumisita ko rito, nakailang ano siya, atake sa kanya. Marami na. Dalawa lang po. Ano po yung kapag talaga pong buwan-buwan po yun yung kinukumbusyon. Pag napapagod at naiinitan po. Dumaraing pa rin ba masakit yung ulo? Nakirot po daw. Lalo na po pag malamig, para po daw nakirot. Muntik na nga po din eh. Buti dito po ang ano yan, baka sa patama. Tapos nandito po yung ano, muntikan na. Sa ngayon, lumabas lang talaga dahil sa ayuda. Pero hindi na siya nag-aalis tulad dati. Hindi na po. Dahil wala pong makakasama. Gano'n ba ka-importante sa inyo yung nahihingin nyo sa ayuda? Malaki po din bagay dahil po pambili ng pagkain, ng ulam, pambaon po ng kapatid ko. Kasi wala naman nga naghahanap buhay sa inyo, di ba? Tapos yung tulong naman, hindi natin alam kung kailan palagi meron. So, malaking bagay din naman kung mayroong mga ganong sitwasyon ay masamantala, ano? Malaking bagay din. May pera pa kayo ngayon? Wala na rin ako. Yan, again, ito ipinabigay ni Ma'am ni Ma'am Angel. Tanda mo si Ma'am Angel? Opo. Yung last na visit ko nung nakaraan. So, nag-contact ulit si Ma'am sa akin. Pinabilhan kayo nito. Dahil wala naman si Kuya Ronilo, akin na ay pinabibigay. Tawa ay wala si Kuya Ronilo, anong gagawin natin? Pinabibigay ni Ma'am Angel. Bukod dito sa bigas at saka groceries, pinabibigay din ni Ma'am Angel itong 2,000. Tapos itong 250, separate yan. Babasahin ko lang uli kung sino nagbigay. Maraming salamat, account number 5773-250. Tapos kay Ma'am Angel, yan, bukod dito sa groceries, bigas, yung 2,000 galing din yan kay Ma'am Angel. Yan, sabi ni Ma'am Angel, magbabait daw si Mikay. Joke lang. Yan, mag-iingat daw kayo ha, lalo na si Kuya Ronilo, mag-iingat kayo. Marami pong salamat sa nagbigay po nito. Marami pong salamat Ma'am Angel sa pinadala niyo po kay Kuya Benji. At dito po sa 2,000 po. At dito po sa 250 nagbigay po. Marami po din salamat. Malaki na po bagay po ito para sa amin po. Pambili po ng mga ulam, pambaon po ng kapatid ko. Marami pong salamat sa inyo. Yan. Sa mga nais pa rin pong actually medyo mahirap talaga yung sitwasyon nyo, kasi ito yung sitwasyon na hindi lang financial na tulong ang kailangan, kung hindi yung mag-aasikaso. Sabi mo nga, di ba, isa po yun sa dahilan kaya hindi makabalik sa ospital si Kuya Ronilo. Wala pong magsama, wala pong mag-intindi. Ilang taon ka na nga?
Mag-18 po. Mag-18. So, So sana naman po hindi makapagtrabaho dahil hindi ko po maiwan ng papag dahil nga po nangingisa. Tapos pag ako nagtrabaho, kapatid ko po maiwan din yung dalawa. Tapos wala pong maglalaba, mag-iintindi po sa kapatid ko pagpasok. kasi di ba ilang taong ka? 18. Mag-18 po. Ikaw yung panganay. Ilang taon yung sunod sa'yo? 16 po, kaka-16 lang po nung January. Yun 24. yung may asawa na, tama? po. Tapos ang sumunod na yung kapatid mong lalaki. Opo, tapos yung bunso po, babae. So, ikaw na lang talaga ang mag-aasikaso rito. So, mahirap talaga kung halimbawang ikaw rin ay mawawala dito sa bahay. Tapos hindi naman po napunta din ng kapatid ko kahit po malapit. Gustuhin mo magtrabaho, Hindi po makalis dahil nga po baka po ang papa yung mangisa, hindi po kayanin ng kapatid ko. Tapos naman po mga kapatid papa po yung hindi naman po masyadong kiintindi. so mahirap ano? Hindi lang tulong financial kasi wala naman naghahanap buhay sa inyo. Kung hindi yung isang mag-aasikaso sana, yung gawain sana ng iyong mama, Ako na sana po. kung naririto siya ngayon, ikaw ang pumapasahan. Opo. Maliit pa po ang kapatid kong bunso, ako na po ang nag-iintindi. Gano'ng katagal na nga wala siya? 5 years po, simula ma-aksidente po ang papa. Dahil po pagka-aksidente ng papa, nung inuwi po din, umalis na po mama. Sumama na po sa ibang lalaki. Sa naranasan mo, gano'n ba kahirap ang walang ina? Mahirap po. Dahil po, lahat ng gawin po dito, ikaw po, hindi ka, siyempre dalaga po, hindi ka po makapag-enjoy, makapag-jamming po sa mga, barkada. Yung tumuto ko na lang po din sa bahay para intindihin po ang tatay mo at kapatid. At hindi na rin nakapag-aral. Opo. Simula po umalis sa mama, napatigil po kami lahat. Tapos sabi ko sa papa, yung isa ko pong bunso papasukan dahil po bata, mahirap po walang alam kahit lang po sumulat ng pangalan, matuto po. Yun yung naging epekto nung umalis yung mama mo. Opo. Tapos po yun, nahirapan po kami sa pang-araw-araw na pagkain. Simula po umalis sa mama. Dahil po, yung nandito pa po mama, siya po nag-ano po kayo. Nung papa po nagkaganon.